Sabi ko sa inyo noong nakaraan, hindi pa talaga final yung pinaglagyan natin ng dining set. Kaya kahit na masikip yung kusina, ay hala, itodo na natin yan, be. Para mas maingatan natin yung lamesa at hindi magasgasan yung tiles, eto, maglalagay nga pala tayo ng cover at rubber footing. Diba? Ang ganda-ganda niya talaga. At dahil nga hindi na talaga kayo mapakali kung saan ko talaga to binili, ay for today's vlog mga be, share ko na talaga sa inyo. Pagpasensyahan nyo na ako natagalan, hindi naman sa nagdadamot ang mari ninyo. Pero alam nyo naman, sobrang busy talaga ang i-abab na to. Hoy! Hindi naman po kalakihan yung bahay namin, kaya gusto ko talaga yung dining set. Ilipat na lang talaga dun sa kusina. Total, nandun naman talaga yung kusina at yung dining, diba? Pero bago nga yun, nagpunas-punas na muna ako at sinama ko na rin pala tong bintana para magmukha naman talagang maganda, be. May nabasa nga rin pala ako kung saan ko daw nabili yung bintana ko. Mga mi, dito lang pala yun sa amin, pina-install ko. Hindi ko alam kung meron yan sa online. Kahit na masikip pa yung paglalagyan, mga bi, ipipilit talaga natin yan dahil hindi talaga pwede na nandun siya sa aking mini sala, be. Alam nyo ba, sobrang dami talagang ganap dyan. Hindi ko na talaga nagawa pang mag-video kasi sobrang pagod na talaga ako. Dapat talaga, dito talaga yung pinaka-pwesto niya kahit noon pa na wala pa kaming dining table. Pero nga mga mi, nandito nga rin kasi yung lutuan ko, parang ansikip, diba? Kaya yung ginawa ko, tinanggal ko yung ref tapos doon ko siya nilagay. Mga mi, wala na kaming madaanan. Kaya yung ginawa ko, binalik ko lang ulit yung ref doon sa pinaglagyan niya. Tapos itong dining, abay dito ko na lang talaga pinwesto mga day. Total, 4 lang naman kami. Tapos sobra naman yung upuan, kaya ginanyan ko na lang yung ayos niya. Yung ginawa ko nga para hindi naman talaga malaki yung space na makain niya, ididikit ko nga pala yung ating table dun sa 2 upuan na nasa pader niya. At nung naipwesto na nga, eto, maglalagay naman pala tayo ng cover dito sa table natin para naman mas maingatan natin mga bi at hindi talaga magasgasan yan, no? Ang mahal kaya. And yes po, maganda po talaga yung dining table, diba? Napaka-unique ng style niya. Very aesthetic talaga mga bi. Perfect sa mga mahilig sa team kahoy at puti dyan. Pero mga bi, yung presyo, perfect din. Huy! Pero kung iisipin mo yung presyo na 7,800 mga mi, mas mura na siya kasi direct ka dun sa pagawaan kaysa sa bumili ka sa labas. Bago kasi talaga ako bumili mga mi sa online, syempre, nag-canvas na muna din ako. Then may nakita ako mga mi na nasa pagawaan talaga. Sabi ko, aba, mas mura. Kasi naman, meron akong napanood na nasa 24,000 mahigit mga mi. Sabi ko, Diyos ko, ang mahal naman. Buti na lang talaga dito sa nabilhan ko, napakamura niya na. 7,800 nga pala yung dining set na apatan mga mi, and meron na siyang kasamang isang bench, yung pahaba na nakikita nyo sa video. At yung sukat naman pala nitong dining set natin ay nasa 30 by 48 inches yung table niya mga mi. Akala ko talaga nung una mga mi, maliit lang yan. Malaki din pala sa personal. At dahil nga po galing pa siyang Caloocan, in-order ko siya nung gabi, kinabukasan pinadeliver ko siya kasi kailangan ko talaga mag-shoot. Mga mi, nagbayad nga pala ako ng 8,425 pesos. Sulit ba yung binayad ko? Grabe mga mi, sobrang sulit talaga. Mas mura na to compare sa bumili ka sa labas mga mi na umaabot ng 20,000. Kaya kung kayo gusto nyong makatipid at naghanap kayo ng magandang klase ng dining set mga mi, ang ganda talaga neto. Ilalagay ko na lang po dyan sa ating comment section kung saan nyo siya mabibili. At ayun lang for today's vlog. Mayong adlaw. Sabi ko sa inyo noong nakaraan, hindi pa talaga final yung pinaglagyan natin ng dining set. Kaya kahit na masikip yung kusina, ay hala, itodo na natin yan, be. Para mas maingatan natin yung lamesa at hindi magasgasan yung tiles, eto, maglalagay nga pala tayo ng cover at rubber footing. Diba? Ang ganda